Isang tagong lagunang na-discover natin sa Benguet. Walang maayos na daan, wala sa mapa, What the fine? Ang ganda po eh! walang bayad at walang turista. Yan at iba pang magagandang lugar ang napuntahan natin at napagkampingan sa isang panibagong adventure dito sa Cordillera. At ang mga masasarap na camping food, syempre hindi mawawala. Tara at samahan niyo ulit kami sa 2 araw na pag-explore sa mga nakatagong ganda ng Cordillera. You'll be just Welcome sa Istokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. fine. Welcome sa Lobo Lake. Dito tayo ulit. Dito tayo nag-overnight kagabi. Si Dos nakapagluto na nung kanyang bacon, inoki mushroom bacon. Tapos tayo naman, luluto lang tayo ng pangpalaman sa tinapay. May binili akong seasoned white cheese. Meron siyang herbs and spices kaya hindi na natin siya titimplahan. Yung kamatis, igigisa lang natin doon sa mantika ng white cheese. Tapos, saka natin dudurugin yung white cheese. At yun na yun. Palaman na siya sa tinapay. Hindi na natin to toast yung tinapay. At karoon din naman yun. Tinapay pa rin yun. Kahit toasted o hindi eh. Welcome pala sa mga bagong subscribers natin. Maraming pinasok na subscribers yung huling video natin eh. So welcome sa channel natin. At syempre, shoutout sa mga laging sumusubaybay sa atin. Lalo na yung mga family na sumusubaybay sa atin. Pasensya na kayo, minsan nakakalimutan ako may mga batang nanonood sa atin. Gabayan ng inyong mga anak sa panonood. Malala ko tuloy yung Sound of Love. Dito tayo mag-almusal sa Lobo Lake, sa napakagandang Lobo Lake. Panibagong pwesto kasi noong nakaraan doon tayo sa bungad eh. Dito ngayon malapit tayo doon sa kanilang fish cages. Mas dito, mapuno, malilim, saka mahalaman. Kaya hindi siya amoy lupa. Doon sa last time, amoy alimuom. Alam niyo yung pag katatapos lang ng ulan. Ganun yung amoy niya doon. Dito wala siya. Siguro dahil maraming vegetation. Sarap pala nito. Yung mga mahilig dyan sa mga herbs. Try nyo to. Ano siya? Apetina by Arla. Buti na lang yung binili kong bread. Yung may raisins. Kasi yung tamis ng raisin, pang siya? Pang balance dun sa herby taste ng cheese. Sarap. Ito namang bacon inoki mushroom ni Bero. Ang fairness umaga yung yung tawag dyan? Yung nori. Nori wrapper. Sa tabang nung karne. Parang siya pampaalam. Kasi unseasoned yung bacon niya. Yung pinaka-seasoning niya ngayon yung nori wrapper. Yung alat ng nori wrapper, yung tamis ng inoki mushroom, tapos yung fat ng bacon. Perfect! Meron na tayong kagat ng niknik. Wala talaga. Hindi tayo makaligtas sa niknik na yan. Kaya kung magta-try kayo mag-camping, first time yung mag-camp, make sure may dala kayong mga ganito. Ito yung pinaka-effective na nakita ko at napatunayan ko na pangontra niknik. Siyempre mayroon yung mga katol, citronella oil, iba efficacent oil. Efficacent oil oo, na-try ko pero hindi siya effective sa lahat. Ito effective sa lahat ng variant ng niknik. Ngayon yung katol o pausok, hindi mo naman pwede isama sa'yo kung saan ka naglalakad yung katol. Tapos pag mahangin, wala din siyang silbi. Citronella oil or lotion, walang effect. Pang lamok pwede siguro pero sa niknik hindi. Sa mga hindi familiar, yung niknik ay black nuts kung tawagin. Iba-iba yung variants niyan. Meron yung maliliit na gatuldok lang talaga.
Meron yung medyo kasing laki ng langgam. Yung notorious yung maliliit. Yun yung pag kumagat sa'yo, hindi mo mararamdaman until tapos na silang kumagat. Kaya marami ka ng kagat bago mo pa sila maramdaman. Mahilig sila madalas sa tenga. Saka sa mata. Nabasa ko na kasi attracted sila sa salt ng natin. Ng skin. Saka sa mata. Yung sa tubig na mata. Ewan ko ba? Sa aming lahat, ako lang yata. Pinapasukan ka ba na nagdig sa mata? Oo. Okay. So, hindi lang pala ako. Madalas yan sila pumapasok sa mata. Tapos mamamatay sila doon. Hindi sila nag-iisip no? Sa mga nag-i-start mag-setup ng motor pang travel, highly recommended ko tong bag na to ng Moto Wolf. Crash bar bag ang tawag sa kanya. Pang talaga siya, mga adventure bikes. Pero gawa mo lang ng paraan, may ilalagay mo yan sa motor mo. Kagaya na itong ginawa ko, tali-tali lang. Ito, lagayan ko ng tubig, dalawang ganito. Kung trip nyo to, sa pin comments lagay ko din. Tapos yung isa naman, lagayan ko ng tools. Matibay siya. Hanggang ngayon, hindi pa siya nabubutas. Maliban na lang nung nakaraang biyahe namin, sumayip lang ako, nagasgas. Pero tinapalan ko lang ng gumupit ako ng piraso ng luma kong ganito na hindi ko na ginagamit. Lagay ko sa pin comment. Maglagay ka pala ng ng digitan ng sticker kahit plywood. Parang Blackbird ba? Para sa mga riders. Kasi mahilig yan sila magdikit ng sticker, pati mga vloggers. Lagay mo lang ng Ilang bar, iba bar? Hindi, suklihan mo na lang ako 200. Okay, sige po. Lagyan nyo na lang ng Lubo Lake doon sa taas. Tapos bakante lang siya. Opo. Lagayan lang ng sticker. Mahilig yan pati mga Sasabihin ko na lang kasi sa susunod na Sabado ay doon kami general meeting. Okay. Suggest mo. Opo. Sabi nung kaibigan mo vlogger na sikat. Talaga? Feeling sikat. May nag-date kahapon Ay, sa kahapon tuloy. Unti-unti na nilalamon ng erosion yung kalsada nila dito, kaya palit siya ng palit. Dito sa papasok sa community ng Lobo. Pala kasi yung bundok niya? Puro bato. Tapos gawa ng yung kanyang ibaba ay hinuhukay nila para dun sa mga bato. Ginagamit sa construction. Siyempre, yung nasa taas, nagko-collapse. Ayan, unti-unti na siyang nag-e-erode. Lumilit yung kanilang kalsada. Pag ganyan, parang ang solusyon mo na lang talaga, riprap hanggang sa taas, mula baba hanggang taas. Hindi mo siya matataniman kasi puro bato Nagsimula yan malamang sa pumasok yung mining dito. Na-discover nila siguro yung mga bato na pwedeng ang ibenta. Siyempre, mga lokal, sinumantala din yung pagkakataon siguro. Kasi may mga nagtitibag ng bato dyan sa itaas Tapos, tinatambak nila. Pick up siguro ng mga aggregates. Free labor, siyempre. Bibili mo na lang dun sa sa lokal. Kaya delikado. Ito kinatatayuan natin. Hindi siya natural na bangin. Bangin siya nagawa ng erosion. Gamit pala na motor ni Dos si Purga, yung dati natin PG1. Sa mga dati na sa channel natin, kilala nyo na yan, Purga. At malamang alam nyo kung bakit ko siya binenta kay Dos. At hindi ko siya namimiss. Bahala na siya kay Dos. Ayan, nararamdaman na rin ngayon ni Dos na parang gusto niya na rin ibenta si Purgas. Kasi lagi gumagamit niya si MJS, pinapahiram niya kay MJS, tapos gamit niya ay ADG. Pero feeling ko nalalapit na yan na i-dispose ni Dos. Narito pa rin tayo sa Kapangan. Pumasok lang tayo sa mga loob-looban at meron nakita si biyahero na isang magandang falls na walang pangalan. Yun ang target natin na location ngayon at kung meron siyang mapupwestuhan, doon tayo magka-camp. Hindi pa naman ito yung spot, pero silipin lang natin kung meron siyang full area liguan.
Para next time, malay natin, mapunta tayo ulit dito. Di makapag-swimming tayo. Wala siyang liguan dito sa baba eh. Baka sa taas meron. Wala rin. Ano lang talaga siya, stream lang. Wala siyang pool na lang yan. Pero may mga pwestuhan kung magka-camp man dito. At least next time may nakalista na pondo na spot. Wala ito sa plano mga kaibigan, pero tingnan nyo naman. What a find! Ang ganda pre! Hindi ko na naman yan. Baka di tayo abot sa falls ha. Dito pala ligo na. Ganda ng kulay nyo. Baba tayo. Tara. Habang nagpapalipad ng drone, nakita natin yung falls. Nandito lang pala kung saan tayo nakapark. Kaya lang, wala siyang tubig. Meron pero napakaunti. Kaya yung kanyang lagoon malumot. Pero titignan namin ni Dos kung pwedeng magpwesto doon at kung malapit. Kasi sa drone parang malayo eh. So lalakarin natin, mag-hike tayo. Tingnan natin kung kakayanin nating dalhin yung mga gamit doon. At doon tayo mag-camp ng overnight. Dalawa kalaban natin, either ahas o kaya Bigla may tumuklaw, no? hindi pala nalaglag. Pero kaya yan, medyo mapanganib kasi yung pababa. Wala talaga siyang trail. Gagawa kami sariling daan. Para rupok ah. Nalapasan natin ang first challenge. Mukhang wala naman na dahil yung trail ay banayad na kung may trail. Pero andun naman na yung lagoon, no? Ito yung first lagoon niya. Yan dyan. Tapos taas pa nun yung pinakalagoon ng falls. Grabe oh, linaw niya pero puno ng lumot. Doon naman sa itaas, yung mismong bagsakan ng falls, may lumot din pero mukhang malalim eh. Sa drone ha. Hindi ko alam sa personal. Tara, check natin. Kala ko paglabas natin doon, ito na. Hindi pa nakikita yung bagsakan ng falls ah. May nakita si biyahero na parang remains ng coral. Oh, diba ganito yung mga coral rock? Ibig sabihin yan, million years ago, nasa ilalim to ng dagat, pre. Kalain mo, sa taas nito, hindi ko alam kung ilang libong metro na to above sea level, pero taas na nito, bundok na to eh, benggit to eh. Tapos may coral rock. Dadala niya dito. Alas may nag-trip, no? Nagdala dito ng coral rock. Sabi niya para ma-amaze yung mga makakakita nito sa inaharap. Alas mali kami ng hinala ni Dos. Sa mga nakakaalam dyan, ano kaya klaseng bato yun? Kasi kamukha niya talaga yung mga bato na corals eh. Ayan na, kita ko na. Kita ko na mga niknik. Uy!
Mga kaibigan, paradise! Best part is solong-solo namin. Mapapakanta ka talaga pre ng ano. Every day, praise the Lord. Grabe ang tubig na yan. Kaya pala sa napakalinaw, merong bukal. Hindi yan. Doon. May bukal doon sa ilalim ng puno na yan. Napakaliit niya lang. At since walang ibang tubig na naglalagay ng laman itong lagoon niya, puro tubig bukal lang siya. Kaya napakalinaw. 360! Wow! Dito tayo pupwesto kung saan tayo nag-stop kanina bago tayo pumunta ng falls. May nakita akong daan pababa eh. Medyo malapit siya sa ilog pero hindi siya sobrang lapit na alanganin kami sa flash flood. Ano pa rin siya? Safe distance pa rin. At dahil mabato siya, ayun, nilatagan ko na lang ng damo yung lalatagan ko ng tent. Yes, naka-tent tayo ngayon. Ano na yan, lumang tent na natin yan. Decathlon. Hindi ka talaga magkakamali sa quality ng Decathlon Quencha. Ang problema lang, sobrang init niya kapag hindi malamig yung lugar. Kasi mainit talaga. Hindi siya kagaya ng tents na 2 doors na kahit maalinsangan, pwede kang magtambay sa loob ng tent mo. Basta nakabukas yung 2 doors. Bibili tayo nun. Kabangan nyo na lang. Kagandahan talaga sa tent. Wala pang 5 minutes, meron ka ng shelter. Pero nagdedebate pa rin ako kung bibili talaga ako ng pang solo na tent. Kasi meron naman ito eh. Bulky nga lang. Habang maliwanag pa, hindi mo na tayo magluto ng dinner pero magluluto tayo ng merienda. So magluluto tayo ng cake. Ang ating ingredients ay mga lamog na saging, itlog, butter, sukal, cake mix. Pinalo ko na yan sa bahay. Ang paborito ng mga lolo, handuay. Wala naman talaga yan sa recipe na napanood ko na ilalagay ko sa pin comment yung link. Pero sabi nung comments, dapat daw meron yung ram. Saka nutmeg, nakalimutan ko. Kaya bumili ako ng tanduay. Tapos yung tira, alay na lang natin since di naman tayo umiinom. O kaya pabigyan natin sa lokal para di masayang. At ito na
ang ating tinutong na banana cake. Hindi, nawala naman na yung amoy tutong niya eh. Hindi siya maganda tignan pero sana masarap siyang kainin. Sabi ni Biyahero, itong niluto niyang banaba. Banaba? Doon na ba ang pagkakaalala ko? Pero hindi ko sure. Ano kaya alaman to? Basta yung lagi tumutubos sa mga gilid-gilid ng ilog. Kalasa daw nung dandelion root tea natin. Sa amoy hindi, mas matamis yung amoy niya. Wala tong honey, mas matamis yung amoy niya, may kaamoy siya eh. Saging, amoy nilutong saging. Amoy ng banana ba? Hindi, dahon na saging. Tama nga si Biero. Halos kalasa niya yung dandelion root tea. Mild lang. Pero hindi, mas matamis to. Parang kahit hindi ko na siya lagyan ng honey. Oo. Ang sarap. Hindi siya yung lasang nilagang damo. May ano siya, may certain sweetness. Sarap pa. Ngayon ko lang nalaman na edible pala yan. Ang sarap niya. Yun, may konting tamis tapos maaamoy mo yung amoy pinainitang dahon ng saging. Bango. Banana bread ni Drek. With and white. Makakalimutan mo, paalam mo dyan, pre. Makakalimutan mong single ka. Okay, tikman na natin. Sabi ko sila mga comment doon sa pinanood kong video, may ram daw dapat to eh. Sarap na nga. Yung tinapay niya, hindi kasi lambot ng cake, syempre, na binake. Pero hindi siya, hindi siya yung, ang tawag doon, malabsa. Oo, yung madalas nasa mousse cake ba? Basta yung mabigat na tinapay ng cake, hindi siya ganun. Ano pa rin siya, medyo fluffy na pa rin na bread. Oh, hindi so para sa iyo Ano sumama kasi. Tama na pre. Sabi nila yung alak daw ay social drink. So siya instrument siya sa pakikipag-socialize. Kaya, hindi siya masama. Pero after kong mag-stop, parang hindi mo naman siya kailangan eh. Kapag yung mga taong gusto mong mas makasocialize ay hindi manginginom. Nakagawa naman namin, nila Biyahero, mga kasama ko mag-camp, Team Istokwa. Nag-uusap at nagkwentuhan lang kami sa kape o kaya sa tsaa. So, although, kung gusto nyo talaga at yung mga umiinom at masaya umiinom, wala namang problema doon. Ang problema, yung mga nagpapadala. Yung mga maoy kapag nalasing, nagwawala o kaya nanggugulo. Di ba? Recently may doon? Nasaksak dahil napanood mo yun? Ng trip? Nangutong ng kunyat siya ng tambay. Sinaksak siya sinapak niya rin ata yun eh. Gumanti yung tambay. Sinaksak siya. Hindi niya pa namalaya. Oo, hindi niya pa namalaya. Nasaksak na siya. Ngayon, nagagawa ng pagpapatalo sa alak. May mga nag-comment sa video natin sa Facebook na maselan daw, maarte, pero meron namang umiinom na pampatulog lang. Totoo naman, pero yung mga sasama sa atin na hindi ko naman kilala, hindi ko naman sigurado kung ganoon talaga sila. Kaya lahat ng bagong sasama sa atin, o kahit mga dati ko pang kakilala, pinagbabawal ko talaga yung alak. Bawal ang alak sa Team Istokwa. Saka, kung hindi man kayo manakit o magwala, sigurado, mag-iingay kayo pag may tama na kayo. Ayaw namin ang maingay. May dinner pa yan. Mali yata. Dapat pala, kinabukasan na ito niluto. Oo nga pala, napansin nyo siguro sa mga nakasubaybay sa ating Facebook page na nawala na yung ating Facebook page. Kasi dinilit ko na siya. Matagal ko siya pinag-isipan, mga November pa.
Kaya napansin nyo, dumalang yung pag-upload ko sa pagpo-post ko sa Facebook kasi ayoko na talaga siya ituloy. Napipilitan lang ako kasi kailangan mag-promote ng brands. Wala namang kita sa Facebook eh. Tapos syempre kailangan mag-build ng community. Kaya lang talaga hindi para sa akin ng Facebook. May napanood kasi ako na docu sa YouTube. Anong year ka ba pinanganak? Hindi ko alam. 97. Hindi ko alam. 97, mga early 90s kids. Tayo yung huling generation na totoo naman, na nakaranas ng pagiging or pagpapahalaga sa bawat moment. Kasi nung 90s, walang Netflix, walang internet, walang Facebook. So lahat ng entertainment na meron kami noon, hindi na namin marireplay. Kaya chine-cherish natin yung bawat bawat entertainment na meron tayo, mapa cartoons man yan sa weekend o sa hapon, yung mga laro-laro natin sa kalye, mga Battle of the Bands nung high school. Walang nung high school may YouTube na noon at pero hindi pa kasi ako may internet noon eh. So lahat ng mga ganong pagkakataon, pag nandun ako or nandun tayo, talagang ini-enjoy natin, ini-cherish natin. And yun yung nawala nung pagdating ng technology, lalo na yung social media. Yan napansin ko sa sarili ko. Namimiss ko yung yung dating ugali natin nung kabataan natin na bawat magandang moment. Lagi tayong in the moment. Hindi natin siya pinagsasawalang bahala kasi alam natin hindi na siya mari-replay. Walang replay button. Kaya pala, recently kasi napansin ko, hindi ko madalas ma-experience yung magkaroon ng deep conversation sa mga nakakasama ko. Yun yung na-miss ko. Kasi pag may kasama ka, pag downtime o wala kayong ginagawa, cellphone. Oo nga. Di ba? Dahil engaged kayo sa cellphone, walang makapag-open ng conversation. Iba, ginagawa na lang paraan yung pag-cellphone para makaiwas sa conversation eh. Pero dati nung hindi uso yung cellphone, naalala ko, madalas akong may nakakakwentuhan kung hindi ko kaibigan. Kahit minsan random strangers. Maganda yung may mga ganong... Kita mo si Kuya Marshall, yung kwentuhan natin doon, no? Napaka-roll lang yan. Oo, na-enjoy ko nga yun eh. Kung di lang tayo uuwi, baka magdamag tayo nagkwentuhan doon eh. Nagkakape lang kami noon. Si Kuya Marshall ay isang member ng asosasyon sa Lobo Lake na nakausap namin. Hindi siya yung pinaka-leader nila, pero isa siya sa nasa itaas. Sarap niya kakwentuhan. Ang ganda pa, hindi siya yung makwentong puro kwentong yabang tungkol sa mga nagawang achievement. Ano ba yung kwentuhan sa kanya? Parang bigayan. Ikaw naman. Ako naman mag-share. Tapos ko mag-share. Yun yung namimiss ko kaya nag-stop ako Okay, eventually stop ko din yung TikTok. Pero hanggat kumikita, sayang. Barya-barya. Kaya yun, unti-unti kong dinidispatcha yung mga bagay-bagay na nakakapag sa atin, nakakapag take away nung kakayahan natin or yung nature natin na mag-enjoy sa maliliit na bagay. Kaya guys, didelete ko na yung YouTube natin. Salamat sa lahat ng sumusubaybay. Hindi, malaking parte ng income natin ng YouTube. Saka naman to? Long form naman yung video natin. Hindi naman to diba? Hindi naman to brain rot content eh. Meron pala nagtanong ng gamit nating ilaw. Ito ay galing Temu. Ito galing Shopee. Ito ang marirecommend ko. Galing Shopee. Malakas siya, oo, pero
ano siya eh, pag umiinit, didim yung ilaw. So ito yung pinakamalakas niya. Kaso ano lang, after mga 2 minutes, pag uminit na yung ano niya, body, magdidim yan. Doon sa lowest niya, yun ang ano, gusto ko kasi umaabot siya ng more than 8 hours. Yung lowest nito. Parang 12. Tapos yung lowest niya, enough lang para makakilos ka sa camp. Para hindi ka matitisod-tisod. Sakto siyang pangliwanag lang buong magdamag. Meron din siyang red light. SOS. Tapos yung temperature niya, yan, merong super warm. Ito. At merong white. Parang fluorescent. Lagay ko ng gamit to. Lagay ko na lang sa pin comment. Sama ko yung link. Medyo mainit ngayon. Kaya lang hindi ko sinara yung ano eh. Pintuan ng tent. Ano tayo, papapakin ng insekto. Yung Temo light pala yung gamit ko. Ito yung galing Shopee. Sabay kaya natin kung balance. Backlight. Uy, yan! Although meron tayong ano, nilagay kanina na damo-damo. Ano pa rin siya. Ramdam ko pa din yung mga pira-pirasong naka-umbok na bato. Kaya buti na lang. Thank you talaga MJS dito sa regalo mong inflatable mattress. Napakatibay nito. 4 class. Beses akong binamumot kagabi. Meron yung isa may ano dito, may lalaki na bubungaw dito. Tapos hindi ka makapagsalita. Tapos yung isa naman ay humihila ng zipper nito itong sleeping bag. Pagka ganon, habang ungot ako, ang panggising ko, tinuro sa akin ng AirPods ko dati. Yung daliri ko sa paa. Kailangan ko siyang ipiliting igalaw. Tapos once nagalaw ko na siya, yun, nagigising na ako. Effective siya all the time. Pero ngayong umaga ko lang naalala. Ni-research ko siya dati. Pag binabangungot pala tayo, isang dahilan ay sobrang nalalabigan yung ulo natin. And naalala ko, nakakumot pala ako ng sleeping bag. Naka-expose yung ulo ko. So pag na-experience yung bangungot sa malalamig na lugar, try nyo mag-bonnet. Lagay na tayo ng tarp kasi mamaya-maya mainit na yan. Mabilis lang tumaas ang araw eh. Lalo pag dito sa bundok. Para mamaya hindi na tayo hihingal-hingal maglagay ng tarp. Pang shade lang. Ito palang tarp na to, lumang-luma na to. Ngayon ko lang nakita, nasa bahay pa pala. Hindi ko na ginagamit. Galing Altitude Outdoor. Huwag nyo nang subukang hingin. Naka-reserve na yan para kay Vin Motor sa member ng Team Tiwalag kasi butas-butas na yung tarp niya. For breakfast, luto lang tayo ng beef bacon saka eggs. Tapos meron tayong gagawin na sarsa. Chichimuri, kung tama yung pagkakaalala ko. Di ko alam kung Italian o Mexican. Ang ingredients lang niya ay parsley, bawang, olive oil. Dapat to wine vinegar o red wine vinegar, pero meron lang sa bahay balsamic vinegar. Tapos spices. Sabi dun sa napanood ko masarap siya sa kahit anong pagkain. Malalaman natin ngayon. First time ko siyang gagawin at matitikman. Gasa lang natin yung parsley natin. Mas tiwala ako dito sa
stream na to kasi galing to dun sa bukal na pinagliguan natin sa taas. Kaya dyan sa ilog na dumaan na sa mga kabahayan. Unahin natin prepare yung sauce niya, yung base. Kaya lang nakalimutan ko yung ratio niya. 1:3 eh. Hindi ko alam kung 1 part oil every 3 parts vinegar o 3 parts oil every 1 part vinegar. Parang masyadong maasim pag 3 parts vinegar per 1 part oil. Tama nga. Sobrang asim kung 3 vinegar tapos 1 oil eh. Tapos, finally chop lang natin yung ating parsley. Mabuti na lang may nakita si biyahero na sangkalan or tagtaran dyan sa may parang may nag-camp kasi dito ng mga lokal. Tapos gagamitin natin yung kanyang itak. Hindi ba madumi yan? Saan nyo pinupulot? O lang yan. Sabi ko nga dati, pag nagka-camp ka, learn how to be friends with germs. Para tumibay ang resistensya. Sarap nga. Oo nga. Kaya pala parsley yung original recipe. Pag tinadtad mo pala siya, doon lalabas yung aroma niya. Parang sobrang tapang pag cilantro. Mild lang nito eh. Tapos timpla natin ng konting asin, paminta, tapos yung fermented chili garlic natin. So hindi na natin naasinan yung egg natin kasi pinakapampalasa natin yung ginawa nating chinchimuri. Ang masarap ito. Okay pala tong ganitong pan. Mess kit, military mess kit ang tawag sa kanya. Shopee ko rin nabili. So meron siyang plato, natakip na rin. Tapos yung pinagprituhan natin, yung pinaka-pan. Tapos nalalak siya. Chichimuri, beef bacon, and sunny side egg. Tapos merong niluto ulit na tea si Dos, yung banaba tea. Masarap yung chichimuri. Pero kung ilalagay ko ba siya sa lahat ng klase ng pagkain, hindi ko sure eh. Masarap siya, oo, sa prito. Ang ganda ng balance nung freshness ng parsley, nung asim nung vinegar. Tapos, syempre yung olive oil may certain lasa din siya, di ba? Pag maalat na pinirito kagaya nitong bacon, perfect partner siya. Banabati, ang pababa na kinain. Bango niya talaga. Mas amoy ngayon yung amoy ng dahon ng saging na pinainitan. Bukod sa sa dahon ng saging, may itong mas concentrated itong niluto mo eh. Kaya mas brown siya, no? Nung nilagyan ko siya ng honey, na siya? Naglalasang armibal na. Oh? Naalala ko eh.
Pero hindi ko siya nalalasahan dun sa ibang tea na iniinom ko eh. Pag may honey, medyo may tamis lang. Saka iba yung lasa ng honey sa Armibal eh. Sarap. Ayun, pandan. Kasi may pandan siya. May pandan notes siya eh. Bukod dun sa amoy ng dahon ng saging, may din ng pandan. Kaya pala naalala ko yung yung black gulaman. Kasi di ba madalas may yun? Pandan extra. Sarap. Galing talaga ng discovery na to. Liligpit na tayo at bago maligo, at least naka-empake na. Hindi na kami maliligo dyan sa ilog. Walang languyan na malalim eh. Kung meron man, malakas yung current, kaya babalik kami dun sa Secret Lagoon. Doon kami maliligo. Oo nga pala, sa lahat ng gustong makasama sa atin, alam nyo na yan, dapat meron kayong Freedcon intercoms. Itong gamit ko ay Freedcon FX. Hanggang 10 riders. Tapos ito yung pinakamakunat na nasubukan ko, kaya kahit maraming Freedcon na libre ko namang magagamit at may hingi, salamat sa Freedcon, ito pa rin talagang ginagamit ko. Ayoko ng mga mesh na Freedcon. Maganda siya kasi mabilis i-connect, lalo pag group pairing, kung marami kayo. One click lang yung mga FX Plus, FX Pro. Kaya lang, malakas sa battery dahil nga mesh. Ito kahit buong biyahe, basta full charge, balikan, 24 hours, hindi yan malalobat. So email nyo lang ako ng proof na meron kayong Freedcon kahit anong model. Tapos i-add ko kayo sa GC natin. Monthly, meron tayong nakaset na Camp and Ride. Next week, next week, kasama natin yung mga Team Stokwa, mga subscribers at followers natin.